Alam mo ba, mahigit 85% ng mga matatanda na higit sa 60 taong gulang ay kumakain pa rin ng keso kahit 2 beses sa isang linggo? Pero halos lahat sila may isang malaking pagkakamali na ginagawa nila tuwing pumupunta sila sa supermarket. Isang pagkakamali na maaaring magpaikli ng kanilang buhay ng maraming taon. At ang solusyon? Simple lang. Halos 99% ng mga lolo at lola ay hindi alam na ang mga keso na kinakain nila araw-araw ay maaaring doblehin ang panganib ng atake sa puso. At maaaring bawasan ng 40% ang kanilang pagkakataon na maabot ang 80 taong gulang. Nakakagulat, di ba? Ang seksyon ng keso sa Pure Gold, sa Robinsons, sa SM Supermarket, mukhang walang masamang nandoon. Pero ang totoo, nakatago doon ang mga sikreto na hindi natin alam. Sa video na ito, ipakikilala natin ang 4 na keso na dapat mong kainin at ang 4 na keso na dapat mong iwasan na kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang. And ang pinaka-nakakabahala, ang pinaka-mapanganib na keso ay maaaring taasan ang iyong panganib ng stroke ng isang kahindik-hindik na 80%. At malamang nakain mo na iyon ngayong linggo nang hindi mo namamalayan. Hindi ito mga chismis, ito ay siyensya. Tunay at malinaw. Ang karamihan ay hindi naririnig ang katotohanan ito. Bago tayo magsimula, ibahagi mo sa comments kung saan ka nanood, ilang taon ka na, at aling keso ang madalas mong kainin. Binabasa at sinasagot namin ang bawat komento. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming ganito. Sige na, simulan na natin ang countdown. Simula sa mga keso na mabuti para sa iyong katawan. Bilang 4, aged Gouda. Hayaan mo akong sabihin sa iyo kung bakit ang aged Gouda ay parang isang superfood na nakatago sa anyo ng masarap na keso. Kapag ang Gouda ay nagpahinog ng kahit 18 buwan, may isang kahangahangang nangyayari sa loob nito. Nagbabago ito mula sa simpleng produkto ng gatas patungo sa isang tunay na nutritional powerhouse para sa malusog na pagtanda. Sa proseso ng pagpapahinog, nasisira ang mga protina at nagiging mas maliliit na compound na tinatawag na bioactive peptides. Mas madali itong matanggap ng iyong katawan, mas madali itong masipsip. Ito ay napaka-importanteng habang tumatanda tayo, mga lolo at lola. Dahil ang ating sistema ng pagtunaw ay unti-unting nagiging mahina. Kailangan natin ng mas mataas na kalidad na protina para mapanatili ang ating mga kalamnan at ang ating immune system. Pero ito ang pinaka-importanting bahagi para sa kalusugan ng mga senior. Ang aged Gouda ay naglalaman ng napakataas na konsentrasyon ng vitamin K2. Ito ay isang nutrients na halos hindi narinig ng karamihan, pero ito ay may pinaka-kritikal na papel sa proteksyon ng puso at sa lakas ng mga buto. Ang vitamin K2 sa aged Gouda ay gumaganap tulad ng isang traffic director ng calcium sa iyong katawan. Sa halip na hayaan ang calcium na maideposito sa iyong mga ugat sa puso, idinidirekta nito ang calcium papunta sa iyong mga buto at ngipin. Doon ito nagbibigay ng lakas at proteksyon laban sa bali ng buto. Ang pananaliksik ay nagpakita na ang mga taong may mas mataas na paggamit ng vitamin K2 ay nagpakita ng hanggang 52% na mas kaunting calcification ng ugat at mas matibay na mga buto kumpara sa mga may mababang paggamit nito. Ang pinakamabuting paraan upang kainin ang aged Gouda ay hiwa-hiwain ito ng manipis at ilagay sa ibabaw ng mainit na pandesal tuwing umaga. Simple lang, masustansya pa. Perpekto para sa ating mga lolo at lola na gustong magsimula ng araw ng tama. Bilang 3, tunay na Parmesan cheese. Ang tunay na Parmesan mula sa Italia ay hindi lang basta keso. Ito ay isang edible multivitamin na napakasarap pa. Hindi ito ang produkto sa berdeng lata na makikita sa supermarket. Iyon ay puno ng cellulose, anti-caking agents at preservatives. Walang tunay na nutrients doon. Ang tunay na Parmesan ay ginagawa sa pamamaraan na hindi nagbago sa loob ng halos 900 taon. At ang tradisyonal na proseso ng pagpapahinog na ito ay gumagawa ng keso na patuloy na pinapatunayan ng modernong agham.
Sa isang onsa lang, meron itong humigit kumulang 3 gramo ng kumpletong protina. Ngunit ang kalidad at digestibility ng protina na ito ang nagpapaiba sa lahat. Ang 24 hanggang 26 buwang proseso ng pagpapahinog ay sumisira sa mga protina ng napakalubusan na halos na-digest na sila sa molecular level. Ibig sabihin, naa-absorb sila kahit ng mga senior na may mababang stomach acid. At ito ay isang natural na resulta ng pagtanda na lubos na nakaaapekto sa ating lahat. Ang calcium na nilalaman ng tunay na parmesan ay kahangahangang mataas, humigit kumulang 330 milligrams bawat onsa. Higit pa ito sa isang buong baso ng gatas. Ngunit hindi tulad ng mga calcium supplement, ang calcium dito ay naa-absorb ng katawan ng halos 100%. Ang keso ay nagbibigay din ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid. Kaya ito ay isang kumpletong mapagkukunan ng protina na katulad ng lean na karne, at natural na walang lactose at mas madaling matunaw. Ang pinakamabuting paraan upang kainin ito ay isprinkle ng konti sa ibabaw ng mainit na lugaw o arroz caldo. Ito ang pagkaing pamilyar sa lahat ng Pilipinong lolo at lola. Mainit, malambot, at ngayon, mas masustansya pa. Bilang 2, grass-fed raw cheddar. Ang maayos na may edad na raw cheddar mula sa grass-fed na mga baka ay isa sa pinakakumpletong at pinaka-nutritionally valuable na pagkain na available sa mga matatandang tao. At ito ay hindi gaanong ginagamit ng mga senior na pinakamakikinabang dito kapag ang cheddar ay ginawa mula sa raw, unpasteurized na gatas at pinahinog ng kahit 16 araw, ang mga potensyal na mapanganib na bakterya ay natural na naaalis. Habang ang mga kapaki-pakinabang na enzyme, probiotic strains, at heat-sensitive nutrients na sinisira ng pasteurization ay nananatiling buo at biologically active. Ang grass-fed raw cheddar ay naglalaman ng hanggang 500% mas maraming conjugated linoleic acid kaysa sa conventional na pasteurized cheddar, kasama ang mas paborableng omega-3 to omega-6 fatty acid ratio na lumilikha ng malakas na anti-inflammatory na nutritional profile. Ang epektong ito ng anti-inflammation ay napakahalaga para sa mga senior na namamahala ng chronic joint pain, panganib ng cardiovascular disease o ang neuroinflammation na nauugnay sa pagbaba ng cognitive ability. Huwag painitin ang grass-fed raw cheddar ng higit sa 120 degrees Fahrenheit dahil masisira ang mga kapaki-pakinabang na enzyme at probiotic strains. Hayaan itong maabot ang room temperature bago kainin. Ipares ito kasama ang atsara o burong mangga, mga pagkaing pamilyar at mahal ng bawat Pilipinong pamilya. Ang natural na fermentation ng atsara at ng raw cheddar ay nagtatrabaho ng magkasama para sa mas malusog na gut. Bilang isa, Swiss Gruyere. Ang tunay na Swiss Gruyere ay karapat-dapat sa nangungunang posisyon sa listahang ito dahil ito ay kumakatawan sa pinakakumpletong integrasyon ng superior na nutrisyon, kahangahangang digestibility, at napatunayang mga benepisyo sa kalusugan ng senior mula sa anumang keso sa buong mundo. Ang tunay na Gruyere mula sa Switzerland ay dapat nagawa sa raw na gatas mula lamang sa mga baka na nagpapastol sa alpine meadows. Isang geographical at dietary specificity na lumilikha ng nutritional quality na hindi maaaring mapantayan ng anumang industrial dairy product. Ang mga bacteria cultures na ginagamit sa panahon ng minimum 12 buwang proseso ng pagpapahinog ng Gruyere ay gumagawa ng propionic acid, isang compound na iniuugnay ng pananaliksik sa masusukat na pagbaba ng systemic inflammation, pagpapabuti ng cholesterol regulation, at direktang inhibition ng ilang inflammatory pathways. Ang Gruyere ay naghahatid ng pinakamataas na konsentrasyon ng glutathione precursor compounds ng anumang karaniwang available na keso. Ang glutathione ay ang primary antioxidant ng iyong katawan at ang natural na produksyon nito ay lubos na bumababa sa pagtanda. Ito ay direktang nag-aambag sa accelerating oxidative stress at immune deterioration. Ang keso ay nagbibigay din ng napakahusay na mineral matrix ng phosphorus, zinc at selenium na nagtatrabaho ng magkasama upang maprotektahan ang arkitektura ng buto, mapanatili ang immune surveillance
at suportahan ang produksyon ng thyroid hormone. Tatlong physiological system na sabay-sabay na nasa ilalim ng lumalaking presyon pagkatapos ng 60 taong gulang. Ang pinakamabuting paraan upang kainin ang Gruyere ay matunaw ito ng dahan-dahan sa mainit na sabaw ng sinigang o tinola bago ihain. Ang init ng sabaw ay dahan-dahang nagpapalabas ng lasa nito. At ang kombinasyon ng mainit na sabaw at Gruyere ay nagbibigay ng powerful na nutritional boost na perpekto para sa ating mga lolo at lola tuwing hapon o gabi. Iyan ang pinakamabuting 4 na keso para sa iyong kalusugan. Ngayon, lumipat na tayo sa madilim na bahagi ng cheese aisle. Ang 4 na keso na hindi mo na dapat palapitan, lalo na kung pinahahalagahan mo ang iyong puso, ang iyong memorya, at ang iyong kalayaan. Bago namin ipakita ang 4 na pinakamapanganib na keso na kinakain ng mga senior araw-araw, maglaan ng 2 segundo ngayon, pindutin ang subscribe button at itap ang bell icon. Naglalathala kami ng science-backed na nilalaman tungkol sa nutrisyon at malusog na pagtanda bawat linggo. Ang susunod na 4 na keso ay maaaring magpaliwanag ng mga sintomas na hindi mo pinapansin sa loob ng maraming taon. Huwag palampasin ang isa man sa kanila. Bilang 4, processed cheese slices. Ang mga individual na nakabalot na cheese slices na iyon ay maaaring isa sa pinaka-convenient na item sa dairy aisle, ngunit isa rin sa pinakamapanganib na pagkaing maaaring kainin ng isang senior ng regular. Ang mga processed na produktong ito ay karaniwang naglalaman ng mas mababa sa 51% ng tunay na keso, na ang natitira ay binubuo ng kombinasyon ng emulsifiers, phosphate salts, artificial colors, preservatives, at industrial fats. Ang sodium content lang nito ay nagdudulot ng seryosong banta sa cardiovascular ng mga senior. 2 slice lang ay maaaring maghatid ng higit sa 600 milligrams ng sodium. Higit pa ito sa isang kapat ng maximum daily recommended intake para sa mga matatanda na higit sa 60 na may blood pressure concerns. Ang pananaliksik ay nag-ugnay ng chronic na paggamit ng phosphate-based food additives sa accelerated arterial stiffness at pagtaas ng cardiovascular mortality sa mga matatandang tao, lalo na sa mga may pre-existing kidney dysfunction o hypertension. Ang mga emulsifiers na karaniwang ginagamit sa processed cheese slices ay sumisira sa protective mucus layer ng iyong intestinal wall. Nagdudulot ito ng disruption ng gut microbiome na lumilikha ng cascade ng systemic inflammatory consequences, kabilang ang elevated CRP, worsening insulin resistance, at accelerated cognitive decline. Lahat ng ito ay mas malala ang epekto sa mga senior. At ito ang pinakamasakit na katotohanan, mga lolo at lola. Marami sa atin ang kumakain ng processed cheese slices kasama ang ating pandesal tuwing umaga. Tila masustansya, tila maginhawa. Pero sa totoo lang, nilalaso nito ang ating katawan ng dahan-dahan, araw-araw, nang hindi natin namamalayan. Bilang 3, pre-shredded cheese sa mga bag. Ang pre-shredded cheese ay nasa refrigerator ng milyon-milyong senior na nagluluto gamit ito araw-araw. Inaakala nila na ito ay katulad lang ng block cheese na kinudkod nila mismo. Hindi iyon totoo. Ang fundamental na problema ay ang anti-caking agent matrix na idinadagdag ng mga manufacturer upang maiwasan ang pag-clump ng shredded pieces sa panahon ng storage. Ang cellulose na derived sa wood pulp fiber, potato starch, at sa maraming produkto, ang natamycin, isang broad-spectrum antifungal antibiotic, ay maaaring bumubuo ng hanggang 4% ng produkto sa timbang. Habang ang cellulose ay hindi acutely toxic, ito ay ganap na hindi natutunaw. At sa sapat na dami, maaari itong pigilan ang absorption ng fat-soluble vitamins kabilang ang A, D, E, at K2. Ito ay napakahalaga para sa mga senior na nasa mataas na panganib ng kakulangan sa mga eksaktong vitamins na iyon. Ang natamycin ay nagdudulot ng mas direktang pag-aalala para sa gut microbiome.
Bilang isang clinically active antibiotic compound, ang regular na dietary exposure dito ay may potensyal na sugpuin ang mga kapaki-pakinabang na species sa colon. Nag-aambag ito sa gut microbiome dysbiosis na nagpapabilis ng immune aging at nagpapalala ng chronic low-grade systemic inflammation. Bumili ng keso sa block form at kudkurin mo mismo bago gamitin. Ang 5 minutong karagdagang pagsisikap ay nagpoprotekta sa iyo mula sa makabuluhang akumulasyon ng mga panganib na ito sa bawat serving. Bilang 2, cheese spreads at jars. Ang shelf-stable jarred cheese spreads na hindi nangangailangan ng refrigeration hanggang mabuksan ay dapat talagang alarmahin ang anumang health-conscious na senior. Dahil ang mga produktong ito ay keso sa legal na klasifikasyon lamang. Karaniwang naglalaman ang mga ito ng mas maraming modified food starch, fractionated palm oil, at industrial chemical additives kaysa sa tunay na dairy. At ang processing na kinakailangan upang makamit ang kanilang characteristic na spreadability ay sumisira sa anumang natitirang nutritional integrity habang nag-concentrate ng eksaktong mga sangkap na pinakamapanganib sa cardiovascular at metabolic health ng senior. Ang sodium burden sa karaniwang cheese spreads ay kahangahangang mataas. Ang isang serving na 2 kutsara ay madalas na naghahatid ng 400 hanggang 600 milligrams ng sodium, halos lahat mula sa sodium phosphate, at katulad na industrial emulsifying salts na specifically iniuugnay ng pananaliksik sa vascular calcification acceleration at renal phosphate overload. At alam nating lahat, mga lolo at lola, na marami sa atin ang gusto ng cheese spread sa ibabaw ng mainit na monay o tasty bread tuwing umaga kasama ang kape. Mukhang simpleng almusal lang iyon, pero ang cheese spread na iyon ay puno ng sodium phosphate, industrial fats, at chemical additives na direktang nakakaapekto sa ating puso at bato. Palitan na natin iyon ng mas malusog na pagpipilian. Ang cheese spreads ay nagbibigay ng zero nutritional benefit na hindi maaaring makuha ng mas ligtas mula sa tunay na aged cheese. Wala silang lugar sa dieta ng isang senior. Malapit ka nang marinig ang tungkol sa pinakamapanganib at pinakanakakagulat na keso sa buong listahang ito. Ang isa na karamihan ay inaakala na isang sophisticated na malusog na pagpipilian, ngunit ang pananaliksik ay nagpapakita na nagdudulot ito ng pinaka-espesipikong panganib sa kalusugan sa mga senior na higit sa 60. Bago tayo makarating doon, mag-subscribe na ngayon at itap ang bell. Tapusin na natin ito. Bilang 1, blue cheese. Ang blue cheese ay nakakakuha ng natatanging veined na hitsura at matapang na lasa mula sa Penicillium roqueforti at mga kaugnay na species ng amag na sadyang ipinakilala sa panahon ng proseso ng pagkukeso. Habang ang amag na ito ay itinuturing na ligtas para sa karamihan ng mga tao sa paminsan-minsang serving, ang hindi binibigyang diin ng cheese industry ay ito. Ang blue cheese ay nagdadala ng espesipikong kombinasyon ng biochemical risk factors na nagpapalit nito na natatanging mapanganib para sa mga matatanda na higit sa 60. Lalo na sa mga namamahala ng blood pressure, kumukuha ng karaniwang gamot, o nakikitungo sa histamine sensitivity na nagiging mas laganap habang bumababa ang produksyon ng diamine oxidase enzyme sa pagtanda. Ang blue cheese ay naglalaman ng kahangahangang mataas na konsentrasyon ng tyramine, isang biogenic amine na nabubuo sa panahon ng extended na protein breakdown ng proseso ng pagpapahinog. Sa karamihan ng mas batang malusog na mga tao, ang tyramine ay mabilis na nime-metabolize ng monoamine oxidase enzymes sa gut at liver bago ito makapasok sa systemic circulation sa makabuluhang dami. Ngunit sa mga senior na kumukuha ng monoamine oxidase inhibitors para sa depression, Parkinson's disease o anxiety, ang pagkain kahit ng katamtamang bahagi ng blue cheese ay maaaring magdulot ng hypertensive crisis, isang acute at mapanganib na pagtaas ng blood pressure na maaaring mag-precipitate ng stroke o cardiac event. Kaya iyan na. 4 na keso na makakatulong sa iyo na mabuhay ng mas matagal, manatiling mas matalino, maprotektahan ang cardiovascular health,
at mapanatili ang iyong kalayaan. At 4 na maaaring tahimik na pinabibilis ang mismong pagbaba na pinakapinagsisikapan mong pigilan. Kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang, ang paggawa ng tamang pagpipilian sa cheese aisle ay hindi isang maliit na lifestyle preference. Ito ay isang desisyon na direktang nakakaapekto sa iyong arterial health, ang iyong gut microbiome, ang iyong bone density, ang iyong cognitive function, at ang iyong pangmatagalang kalidad ng buhay. Ang siyensya ay malinaw, ang katibayan ay tunay. At ngayon, meron ka ng kaalaman upang gawing para sa iyo ang bawat kainan, hindi laban sa iyo. Alin ang isang keso na hindi mo maaaring talikdan kahit marinig ang mga katotohanang ito? At napansin mo na ba ang pagbabago sa iyong kalusugan pagkatapos gumawa ng pagbabago sa dairy aisle? Ibahagi ang iyong karanasan sa comments sa ibaba. Gustong-gusto naming basahin ang bawat isa. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin ang like, mag-subscribe para sa mas maraming science-backed senior health content bawat linggo at ibahagi ito sa isang taong higit sa 60 na karapat-dapat malaman ang katotohanan tungkol sa kung ano ang nasa kanilang refrigerator. Salamat sa iyong panood. Ako si Dr. Elena Santos. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan, mga mahal kong lolo at lola. Hanggang sa susunod.